kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father for His loving kindness. He's full of mercy and grace. And He is always checking upon us, showering us with abundance every day. And I thank my Jesus Christ for introducing us to our Father. For forging a path to holiness, to righteousness, so that we may receive our inheritance, our birthright, as children of the Almighty Father. Jesus Christ is the only mediator, the only Redeemer, the Messiah, the Lamb of God. And because of His precious blood, we are cleansed of our iniquities, because the blood of Jesus is powerful, it's potent, and it will never lose its power. And I thank the Holy Spirit for always guiding us, always reminding us of the goodness of our Father, always reminding us of His words, His statutes, His commandments. The Holy Spirit is showering us with fruits and gifts every day. That's why we now know our Father and Jesus Christ on a deeper level. That our Father, His grand master plan is for us to receive our birthright. We are His treasure, and our real treasure is our Father. And we can only get the treasure, we can only get to our Father through Jesus Christ. No one else, no other name but Jesus. So last time we finished reading we finished reading Genesis chapter 8. Genesis chapter 8 and Genesis chapter 9. So, dito sa Genesis chapter 8, i-recap natin yung time na si Noah and his family were in the ark. So ang nasa ark lang si Noah, yung wife niya, yung tatlong children niya, at yung mga asawa ng kanyang mga anak. So tigi-tiisa lang ang asawa. Isang asawa para kay Ham, isang asawa para kay Japheth, isang asawa para kay Shem. At isa lang ang asawa na dala ni Noah, no? So after ng great flood, nalubog na ang buong mundo, even yung highest mountain. Nasira ang mga vegetation, syempre, pati yung mga puno, and all the creatures that breathe through nose, no? Yung tungkol sa ilong humihinga, even the insects, mga land creatures, even the snakes. Dahil hindi naman lahat ng snakes lalangoy ng matagal, no? So, sinave din ni Almighty Father yung mga snakes. Dalawang snake yon, isang male and female.
Pero di ba nabasa natin sa Genesis chapter 3 na magkakaroon ng enmity between man and snake forever. Anong snake ba ang tinutukoy doon sa Genesis chapter 3? Yung snake na tinutukoy doon, it's not the animal itself or yung hayop mismo, but yung nagpossess sa snake. Nadamay ang snake, naging vestigial yung kanyang appendage. Dahil siya ang napossess ng demonic entity, yung snake, no? Dahil nga, yung nature ng snake, nagbe-betray yon, traitor yon, yun ang nature ng ahas. Ngayon, yung demonic entity, yung evil one, sa kanya pumasok. Hindi makapasok yung evil entity kay Adam and Eve because at that time, Adam and Eve were blameless, innocent, pure and holy. So, ang ginamit ng demon was the snake. Kaya sabi ni Almighty Father, for all eternity, there will be an enmity between man and snake. Ang tinutukoy na snake ni Almighty Father doon, yung demon possession, na possess yung snake ng demon, and so, yung demon na yon naging Leviathan, no? Imbis na small lang na snake siya, naging Leviathan na, and then sa Book of Revelation, naging ano na siya, dragon, malaki na siya. Bakit lumaki yung dragon? It's because of us. Dahil sa kasalanan natin, in-encourage natin, lumaki ang snake. Yun ang snake. Kaya dito sa Noah's Ark, meron ding snake dito, no? Dahil create ni Almighty Father yon. Mahal din ni Almighty Father yung mga creatures niya. But, first and foremost, ang kanyang priority, ang kanyang focus ay tayo. Dahil tayo, God created us in His image and likeness. And Jesus died for us. Not for the animals, not for nature, but for the people. Kaya dito, patuloy na nagkasala yung mga tao. Dahil passed down from generation to generation na yung kasalanan, no? Dahil nagkasala na si Adam and Eve, napasa na lahat kay Cain, sa mga anak niya, kay Seth, no? Pati yung mga anak ni Seth, may nagkakasala na rin. Pero, the Almighty Father saw Noah, and Noah was different from the rest. Noah means comfort or rest. Kaya si Noah ang napili ni Almighty Father to build the ark. So si Noah was being mocked by the people then. There were also Nephilim at that time, mga giant. Yung giant kasing laki ni Goliath, or sometimes 10-footer pa yung height, no? So lahat ng mga yon, yung mga giant na yon, na ano sila, nalunod sila sa Great Flood dahil ang prinotektahan ng Almighty Father was Noah and his family. And then, after ng Great Flood, wala na syempre, baka naiisip natin na baka may nakahandusay or nakahiga na giant sa land, no, dahil nalunod. Naging pagkain ng mga sea creatures, ang mga animals, at saka yung vegetation, at saka lahat ng may flesh, nakain ng mga
sea creatures. And up to now, hindi pa natin nakikita yung pinaka-lowest or deepest part of the sea. Sometimes sa dagat, meron doon mga caves. Hindi pa rin na-explore yun ng tao. Up to now. No? Kasi nga, yung pressure sa ilalim masyadong malakas. Magkakaroon ng, instead of explosion, it's implosion ba tawag doon? Yung papasok, kasi explosion palabas yun, ano? Mag-i-implode, papasok naman yun. Kasi nga, sa lakas ng pressure ng water, sa bigat ng water, mayuyupi yung mga bagay na, kasi nga, although may mga submarine sa ginagawa yung ibang mga countries, may certain limit lang sila kung saan lang sila pwedeng depth pupunta. Pero yung pinakamalalim hindi kaya. Designed by our Father. So after ng great flood, tumigil na yung ulan. And the Lord God remembered Noah. So yung ark, it's kung Noah's Ark, di ba? Rest, Ark of Rest. Yung Noah's Ark, pag ginamit natin yung name niya, kasi Hebrew word Noah, it means rest. So Ark of Comfort or Ark of Rest. Ngayon, sinong ating Ark of Comfort or Rest? Si Jesus. Siya rin, si Jesus din, yung nasa Ark of the Tabernacle, the fulfillment of the law. So, nagsubside na yung water dito sa Genesis chapter 8. May mga hangin na din. Yung hangin, malakas yung hangin. Siyempre, pag malakas yung hangin, yung alon, tinanggal na sa land. At saka, isinipsip na rin ng land yung ibinuga niya na water. Kasi, nagbuga ng water yung land, diba? Ngayon, sinipsip na uli. The Almighty Father caused the land to drain the land. Na-drain na. Kaya ni Almighty Father yun. He created this world out of nothing. He created it just by His words. Kaya nothing is impossible with our Father. So yung water nag-recede na. And then, dun sa Mount Ararat, or Mountains of Ararat, doon nagstay yung ark. Siyempre, nasa land na siya, hindi na siya malulutang-lutang, ando na siya, nakastay na lang siya ron. At yung pag-open niya ng window ng ark, may mga pinakawala, no? Na raven and then dove. Dove din, tapos another 7 days, dove din. And then, merong ibinalik, no? Olive leaf nasa mouth ng dove. As proof na may tumubo na mga halaman. Maraming halaman ang pwedeng i-pluck, pero bakit olive ang kinuha ng dove? Anointing, ibig sabihin ng olive tree. At yung olive tree rin, sturdy tree yon. At saka pinakamatagal na puno, kahit na hundreds of years, may bunga pa ang olive tree. Kaya nga, di ba yung the two witnesses, inihahalin tulad sa two olive trees. Dahil kahit na anong mga trials and tribulations ang ma-experience ng two witnesses, they are still faithful to the Almighty Father. Yun ang sinisimbolize ng olive tree. Kaya olive leaf itong kinuha ng dove. Symbolizes sturdiness and faithfulness and anointing. So si Noah was the first prophet.
Nagtataka yung mga tao, bakit ka gumagawa ng ark? Ang laki-laki naman yan, mag-isa ka lang, ang tanda-tanda mo na, ilang taong ka na, 500 years, nagpapakahirap ka dyan, gumagawa ka ng ark. At saka si Noah, hindi naman niya nakita si Almighty Father. Narinig niya si Almighty Father, yung boses ni Almighty Father. If we are close, no, close tayo sa tatay natin, maririnig natin ang boses niya. If we always pray to our Father, we will hear Him. If we seek Him, we will hear Him. He will talk to us. So, ganun ang ang ginagawa ni Noah. Kanina niya natutunan yan, kay Enoch, sa kanyang tatay, Methuselah, kay Lamech, no? Kasi nga, yung kanyang great-grandfather, si Enoch, was faithful to the Almighty Father. Siyempre, tinuturuan niya yung kanyang mga anak. So, natuto din si Noah na tawagin si Almighty Father. No? At siya lang ang natitira na faithful na kita ni Almighty Father. Sa dami ng tao, ng time na yon, marami na yon, ano? Dahil lahat sila marami ng anak, hindi lang naman kasi isa ang anak nila, madami. Si Noah lang ang nakita niya. Nakita niya yung heart ni Noah. So, si Noah lang ang faithful, hindi tayo sure sa kanyang mga anak, at sa kanyang mga asawa, at saka sa kanyang mga daughter-in-law, pero damay. Damay sa hindi pagkakapatay or pagkakalunod, no? They were saved because of the faithfulness of Noah to the Almighty Father. Although his sons and his wife and his daughter-in-laws were wicked. Kasi paano ulit nagkaroon ng wickedness? Nagkaroon ulit ng wickedness? Kanina ulit nagsimula ulit yun? Kay Ham. So ngayon, nung wala ng flood, nagkaroon ng covenant or promise si Almighty Father or kontrata. May kontrata. Ang kontrata, hindi na niya uli sisirain ang mundo sa pamamagitan ng flood. Hindi na sisirain ang mundo. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. So yung nagsasabi dyan na baka buong mundo mag-disintegrate, mawala. Hindi totoo yun. Si Almighty Father, promise niya, hindi mawawala itong mundo because this earth, the Almighty Father has created, it's for us. Birthright, inheritance of His children. So bakit may mga wickedness? Sa ngayon may mga wickedness, no? Pero darating ang araw, pagdating ni Jesus, tatanggalin lahat ng mga wickedness and impurities and uncleanness. Nasa book of Revelation, no? Hahaba na naman tayo. Hahaba na naman tayo. Pag binanggit na naman natin yon, dito lang muna tayo sa Genesis. Genesis chapter 9 recap natin and promise si Almighty Father. Ano ang meron? Sinabi ni Almighty Father, inyo lahat, no? Every moving thing that lives shall be food for you. Lahat ng mga pagkain. Yung mga gumagalaw, pagkain nyo yan. I have given you all things. Lahat. Even as the green herbs. Inyo lahat yan. So may mga ibang mga tao, sila sa kapang nila, sila lang ang gusto kumain ng mga gumagalaw. Sila lang gusto. Kaya nagkaroon ng veganism, ganon. Kasi ang nag-promote nun, yung mga tao na gusto lang nila na sila lang ang kakain ng meat. Para yung mga tao ang kakainin lang nila dahon. At yung mga hinuhukay sa lupa. Kaya nagkaroon ng veganism. Ha? Kasinungalingan na Satan yon. Sinungaling si Satan, ha? Lagi nating tatandaan. So yung mga bagay na nandito dito sa lupa,
I-check muna natin yung Bible. Almighty Father, pwede bang kumain ng meat? O sinabi ni Almighty Father dito, pwede. Every moving thing that lives shall be food for you. But of course, may law si Almighty Father, no? Hindi pwede tao, ha? Because that's murder, gaya ng ginawa ni Cain kay Abel. Dahil tayong lahat ay magkakapatid. Okay? At kung kakain man ng flesh, tatanggalin mo na yung dugo. Pati titiningin muna. Kasi, yung dugo, merong component yan na madumi. Madumi yung dugo. I-check nyo sa microscope. Pero dahil sa dumating na si Jesus Christ, sige, kainin na ninyo ang lahat ng kahit may dugo yan, kahit na magpapaitan pa sa papapaitan. Kahit dinuguan, kainin na ninyo. Kasi nga, may mga, ano yun, bacteria yun, ano? Pero kinakain na ng mga tao, kahit na hilaw. Kasi nga, death has no sting anymore. Kaya pwede nang kainin lahat. Kaya dito sa book of Acts, no? Pinakita kay Peter, ito, kainin mo to, pwede na itong kainin itong mga bagay na to. Pwede na lahat. Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed. Pero naglagay dito ng warning si Almighty Father, lahat pwedeng kainin except man. Okay? Andito na, except man. Di ba pinag-usapan natin lahat pwede na kainin? Except man. Verse 6 of Genesis chapter 9. Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, for in the image of God, He made man. Kamukha natin yung tatay natin, so pag pumatay ka ng kapwa-tao mo, sinaktan mo si Almighty Father dahil ang tao, kamukha ni Almighty Father, kamukha natin yung tatay natin. And we are so blessed. Baka sabihin, pangit tayo, hindi naman tayo perfect. Ang dami nating kakulangan. Sometimes may mga pinapanganak ng kulang ang kamay, kulang ang paa, kulang ang, or may mga deformities or imperfections. Sa paningin ni Almighty Father, if our heart is faithful to Him, we look perfect in God's eyes. If we have Jesus in our hearts, we are perfect. So, pag uwi natin sa heaven, kung dito man sa lupa, kulang kamay, paa, hindi ka nakakakita. Pero sa heaven, makakakita ka na. Perfect. So, kung matanda ka dito sa lupa, no? Ha? Pagdating sa heaven, hindi tayo matanda. Hindi tayo tatanda. Marami pa tayong mga in-invento dito sa mundo para hindi tumanda, kung ano in-inject sa katawan para hindi tumanda. Isa lang ang secret para hindi tumanda. Trust in Jesus Christ. Eternal youth. Hindi na kailangan pa ng fountain of youth dahil kay Jesus Christ. Sapat na si Jesus Christ. More than enough. He's more than enough. Okay? Is ka naintindihan mo? Kaya kung ngayon tayo, sa ngayon pangit, sa mata ni Almighty Father, we are beautiful. Kaya hindi tayo dapat namimintas ng kapwa-tao natin. Ha? Sometimes hindi mapigilan ang pagmipintas. Pero, kung namimintas tayo, tingin agad tayo sa lamin. Kasi sometimes yung mga taong namimintas, they are insecure. They are the ones who are insecure. Yung mga taong namimintas. So, para mapagtakban nila yung kanilang imperfections, ipinapasa nila sa ibang tao. Yung pangit yun. Para yung kapangitan niya hindi makita. Kaya ipinapoint niya sa ibang, yung pangit yun. Tignan mo, matanda na yun. Ayun, pangit. May kilala akong gano'n, ano? Hindi siya maganda. Pero hindi ko sasabihin hindi siya maganda, no?
Pero actually sa sa tingin ng tao hindi maganda. Pero siya, pintas siya ng pintas ng mga tao. Ayoko makakita ng pangit, ayoko na makakita ng pangit kasi kung mamimintas tayo, pag titingin siya sa sarili, sa mukha niya, pangit siya. Sa standard ng tao. Kaya namimintas siya. Kasi nakita ko yung picture niya nung ano siya. Hindi ko mamimintas. Pero sa standard ng tao, hindi maganda. Ha? Kaya hindi tayo mamimintas. Kasi kamukha natin yung tatay natin. Kung mamimintas tayo, pinipintas natin yung tatay natin. At sinabi ng Almighty Father dito sa Genesis chapter 9, be fruitful and multiply. Hindi lang fruitful na dumami ka or multiply na dumami ang iyong lahi, kundi fruitful. Ano bang mga fruits? Fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, kindness, and self-control. At saka yung covenant, may rainbow. Yung rainbow, ilang anong color ng rainbow? Ang color ng rainbow, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. 7 colors of the rainbow. It's a completion. Yun ang ibig sabihin. That's the meaning of rainbow. Promise of the Almighty Father na ibang mga tao, they corrupted the meaning of rainbow. Sinasabi nila, yun ang ibig sabihin ng gender. Kaya daw rainbow sila, yung gender nila, makulay daw kasi ang buhay nila. No, hindi makulay ang buhay mo. Ang makulay, pag nag-iiba ka ng gender, hindi mo tinatanggap kung anong gender mo, darkness ka, hindi ka makulay buhay mo. Darkness ang buhay mo. Sabi nila makulay daw ang buhay nila, kaya daw rainbow. Hindi. The demon is twisting the truth. Ha? Laging nagsisinungaling ang mga principalities of this world. Sinisira nila ang design ni Almighty Father, at ang mga tao naman that are twisted, they believe those lies. So ang meaning ng rainbow, it's a promise of the Almighty Father that hindi na niya sisirain ang mundo sa pamamagitan ng flood. Hindi na mangyayari yon. So, pag umuulan, nakakakita tayo ng rainbow, naalala natin si Almighty Father. Ngayon, yung ibang mga tao, sa ibang school, tinuturo nila, yung rainbow daw, it's the gender. Sa sobrang dami ng gender nila, hindi lang 7 yon yung gender na gusto nilang ipasa. So, wag silang magsinungaling. Kasi kasinungalingan ang kanilang ginagawa. Dinadamay nila ang mga bata, kinokorrupt nila. And those people who are confused, that's why they're confused with their gender, is because they were abused when they were children. Nagkaroon sila ng sakit. Nahawa sila ng wickedness due to the adults. They need to be healed. Lahat tayo may sakit. We need to be healed. Ang sino ang ating healer? Si Jesus Christ. And then dito rin, si Noah, he had 3 sons. The name of his sons were Shem, Ham, and Japheth. So dito na galing ang mga tao sa mundo. Ham was the father of Canaan. So yung mga Canaanites, dark-skinned. So, Hamites yon, anak ni Ham. So, si Noah, farmer siya. Siya lang, walang tao. Siya lang, farmer. And then, tumutulong yung mga anak niya. He planted a vineyard, mga grapes, So, sobrang dami ng grapes, walang manghihingi. Wala na kasing tao. Gumawa siya ng wine. Sobrang dami So, yung mga prutas, inipon niya, sayang, naging wine. Kayo rin, pwede rin kayong maggawa ng wine. Madali lang gumawa ng wine.
Ngayon, itong si Ham yung kanyang second son, nakita niya na naked yung kanyang father because his father was drunk due to the wine. Ibang gawa ng wine nun. Fermented. Walang yeast na nilalagay kasi ngayon para maging magkaroon ng fermentation, nilalagyan ng yeast. Yung gawa ni Noah, it's natural. And then Ham saw the nakedness of his father. Ngayon, ichinispis ngayon ni Ham sa kanyang mga kapatid. Binastos niya yung kanyang tatay. Galit si Noah. Bakit siya galit na galit? Hindi na binanggit dito yung galit, kung bakit siya galit na galit. Pero, sa sobrang galit niya, he cursed his grandson. Dahil anak ni Ham yun, si Canaan. A servant of servants, he shall be to his brethren. So, magiging servant siya or slave siya. So, sometimes there are people who have the slave mentality. Laging feeling nila victim sila, feeling nila na agrabyado sila. Those people, apektado pa rin ng curse that was said to Canaan. Apektado pa rin sila up to now. Kasi curse to eh. Si Noah, faithful siya kay Almighty Father. Kung anong sasabihin ni Noah, susundin ni Almighty Father because si Noah, he was faithful to the Almighty Father. And so, kung faithful tayo kay Almighty Father, our Father will be faithful to us also. If we love our Father will love us also all the more. Ngayon, ang nangyari naman kay Shem, the Almighty Father, Noah, blessed Shem. Kaya sino yung mga inventors? Usually, yung mga inventors ng mga kotse, inventors ng mga electricity, sabihin ninyo, sino? Usually, mga nakaka-invent. Siyempre, walang sasagot. Ang nakaka-invent, alam na natin, di ba, kung sino yung mga nag-invento ng mga, kung ano-anong mga bagay, mga machinery, electricity, yung si Japheth naman, saan siya nakatira? May God enlarged Japheth, ang laki ng lahi ni Japheth, mga Chinese. And may he dwell in the tents of Shem. Kaya nga si Japheth, kinukuha niya yung mga invento ng mga anak ni Shem, ginagawa niya, ginagaya niya. Ini-innovate niya. So, sino nga naka-invento ng cellphone? Sino? Camera, sino? Television, sino? Blessed by the Almighty Father. Anak ni Shem. Sometimes yung mga people na yun, hindi nila alam, sila ay Shemites. Sometimes they are anti-Semitic. Pag anti-Semitic ka, anti-Shemites ka. Hindi nila alam, sila mismo, Shemites. Yung mga Germans, Shemite sila. Hindi nila alam. Si Hitler, hindi niya alam. Ha? Akala ko matalino si Hitler, hindi pala. Hindi alam ni Hitler. Di ba yung invento nila ng mga magagandang kotse? Kasi nga, they were blessed by the Lord God. Ngayon, yung mga gumagawa naman ng mga peke, ini-innovate, mga anak naman ni Japheth, mga nanggagaya. Ayan naman ang ginagawa ni Ham or ni Canaan. Nasa third world country tayo. Kaya nga, ang sabi, a servant of servants, he shall be to his brethren. So, makikita natin yung damit noong una ng mga, ni Shem.
at saka ni Japheth. Sa history, ang damit ni Shem mahaba, no? Nakikita niyo ba yung yung, yung mga sa Arab nation, sa mga Middle Eastern, ganun ang damit nila. Kahit sa olden days, ganun ang damit nila. Kahit na yung mga anak ni Japheth, ganun din, mahaba, 'di ba? Buong katawan. Eh ano naman ang suot ni ni Canaan, ni Ham, ng mga Egyptians? Usually nakikita niyo naman yung mga Egyptians, 'di ba? Yung damit nila makokonti lang. Basta lang matakban lang ng konti. 'Yon ang anak ni Ham and Canaan. Pero sometimes nagma-merge yung anak ni Shem at saka ni Ham. Kaya nga dito yung mga Israeli ngayon, sometimes they are dark-skinned. Pero iba yung kanilang features, 'di ba? Kasi nga katabi lang nila yung Egypt, South Africa, no? Malapit lang. Pwedeng by land. At saka kung nakita niyo yung land ng South Africa, puro parang hindi magandang i-check niyo yung mapa, ha? Mag-check kayo kasi ng mapa, please. Mag-check ka ng mapa, ha? I-check mo yung mapa. So, dito na tayo sa Genesis chapter 10. So, nakita na natin, Noah cursed his son, Ham. So, nadamay si Canaan. Ha? Si Ham yung nagkasala, ang damay si Canaan. Genesis chapter 10. Now, this is the genealogy of the sons of Noah. Shem, Ham, and Japheth, and sons were born to them after the flood. So, after the flood pa sila nagkaroon ng anak, or nagkaroon ng apo si Noah. The sons of Japheth, bakit binanggit ang una si Japheth? He's the firstborn. The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tyras. The sons of Gomer were Ashkenaz, dito galing Ashkenaz Jew, no? Rephath, and Togarma. The sons of Javan were Elisha, Tarshish, Kittim, and Dodanim or Rodanim. From these, the coastland peoples of the Gentiles were separated into their lands, everyone according to his language, according to their families, and into their nations. So sometimes may mga words sila na sila lang mismo ang gumagamit. Kahit example, kahit na English, may mga tao na kahit English ang salita, hindi sila nagkakaintindihan. Sometimes iba yung British tsaka English, pareho silang English, pero hindi sila nagkakaintindihan. May mga words sila na ginagamit na kahit na pareho English, hindi sila nagkakaintindihan. No? Naintindihan natin yan, di ba? Iska, naintindihan mo yung sinasabi. Ba't naintindihan ko yung sinasabi ko? Ano nakakaintindi? Ako lang nakakaintindi na sinasabi ko. Verse 6, the sons of Ham were Cush, Mizraim, and Put, and Canaan. Japheth nga pala, it means may he extend. And then Ham means warm or hot. And then Shem, it means name, fame, conscious knowledge of the whole of creation. So pag pinagsama mo ang name ni Japheth, Ham, and Shem, may he extend warmth, may extend warmth to the name, fame, conscious knowledge of the whole of creation. Si Almighty Father. Patungkol na naman kay Almighty Father, our Creator. Ang name na Japheth, Ham, and Shem. The sons of Ham were Cush, Mizraim, and Put, and Canaan. The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, Rama, and Sabteka. And the sons of Rama were Sheba and Dedan. Sheba or Sheba.
Cush begot Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Therefore he said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. So si Nimrod was a dark-skinned person or male person na matangkad. Muscular siya. Hunter siya. Leader na matatawag itong si Nimrod. Dark-skinned siya, ha? Ano siya? Ang kanyang skull ay Negroid race. Si Nimrod. And beginning of his kingdom was Babel, Erech, Akkad, and Calneh in the land of Shinar. From that land he went to Assyria and built Nineveh, Rehoboth, Ir, Calah. So may kingdom si Nimrod. Kasi nga mighty hunter siya. Powerful siya, leader siya. So meron siyang kingdom, Babel, Erech, Akkad, Calneh, in the land of Shinar. From that land he went to Assyria and built Nineveh, Rehoboth, Ir, and Calah. So sa kanya rin yung Nineveh, and Resen between Nineveh and Calah. Mizraim begot Lodim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Pathrusim, and Casluhim. From whom came the Philistines or Philistines and Caphtorim. So itong mga Philistines na to, dark skin sila, mga Negroid ancestry. Negroid race. Kaya nga yung giant, no? Yung giant si Goliath. Tsaka yung mga kapatid niya, dark skinned yon. Katabi niya, di ba, yung Egypt. Malapit yung Philistine sa Egypt. Canaan begot Sidon, his firstborn, and Heth. The Jebusite, alam natin yung Jebusite, dati kanila yung land na Jerusalem, yung Jebusite. The Amorite, alam na natin yung Amorite. And the Girgashite, mga nakakalaban ni David. So, mga nakakalaban ni David, mga dark skin, malalakas. The Hivite, the Archite, and the Sinite, the Arvadite, the Zemarite, and the Hamathite. Afterward, the families of the Canaanites were dispersed. In the border of the Canaanites was from Sidon, as you go toward Gerar as far as Gaza. Then you go toward Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboim as far as Lasha. These were the sons of Ham. So kanya rin yung Nineveh, kanya rin yung Sodom and Gomorrah. Yung si Ham or mga Canaanites, dark-skinned yung mga nasa Sodom and Gomorrah. Parang sino yun? Hindi ko na mabanggan. Yung singer ba yan? Na Sodom and Gomorrah. Dito galing yung word na Sodom. Ha? Sodom. Naintindihan ninyo, no? Yung mga gusto nila ng madaming gender, dito galing yung word na sodomy. Sa kanila nag-umpisa dahil sila nagpa-practice nun. So sino sila? Mga dark-skinned people to. Baka magalit kayo, eto nandito sa Bible, ha? These were the sons of Ham according to their families, according to their languages, and in their lands and in their nations. Sila ni Ham, yung isinumpa ni Noah. So alam natin ang history nila, no? So yung kanilang lahi isinumpa ni Noah. So tayo, meron na rin tayong lahi ni Ham. Hindi na natin alam kasi halo-halo na tayo. Sobrang dami ng years ang nagdaan. By boat or by land, nagta-travel lang mga tao. Hindi natin alam. Baka yung mga ninuno natin na kapag nagkaroon ng asawa na galing sa lineage ng Ham.
Kaya hindi tayo makakapagyabang na wala kaming lahing ganyan. Hindi tayo makakapagyabang. Kasi lahat tayo makasalanan. Imperfect tayo. Because we are wicked. And we've sinned against our Father. Nakakagawa tayo ng unlawful things. Ano ba yung mga unlawful things? Kahit na ang pagchichismis, unlawful yon, ha? Paninirang puri, that's unlawful. Wickedness. Kasalanan yon. Dahil doon, mapupunta ka sa impyerno sa pagchichismis mo. Yon. Nakakapunta ka sa impyerno. So, yung mga ibang mga chismosa dyan, hindi nila alam bakit sila na sa impyerno. Chismosa pa kasi sila, ha? Ilalabas ngayon ni Jesus yung record. Ay, ikaw, chinismis mo yung kapitbahay mo. Ha? At yun lang naman ho, yun eh. Isa lang ang sinabi ko na ganun yung nangyari sa buhay. Hindi tama yung ichinismis mo. Hindi mo minamahal yung kapwa-tao mo, ichinismis mo, siniraan mo. O yan, sa impyerno ka. O dahil sa chismis na sa impyerno ka. Tuloy natin, verse 21 of Genesis chapter 10. And the children were born also to Shem. Shem means name, fame, conscious knowledge of the whole of creation. And he's the youngest of the sons of Noah. The father of all the children of Eber, brother of Japheth, the elder. So, nakalagay dito na matanda si Japheth kaysa kay Shem. The sons of Shem were Elam, Asher, Arphaxad, Lod, Aram. So, dito rin galing yung word na Padam Aram, no? Aramaean or Aramaic. No, kay Shem, anak niya. The sons of Aram are Uz, Hul, Gether, and Mash. Arphaxad begot Salah, and Salah begot Eber. To Eber were born two sons. The name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided, and his brother's name was Joktan. Joktan begot Almodad, Selaph, Hazarmaveth, Jera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba. So, may anak din na Sheba, si Shem. Isa pang may anak na Sheba ay si... Saan na ba yun? Si Ham. Parehong may anak na, or lahing na pangalan Sheba. So, yung Queen of Sheba, hindi natin alam kung siya ay isang Shemites or from the lineage of Ham. Ngayon, binanggit ito over. Sheba, over. Kaya nga yung Ophir na sinasabi natin, India, di ba kamukha ng mga Arab nations, yung mga tao sa India, tsaka sa Pakistan. Kasi nga, Ophir, yung Ophir doon yon sa India, ha? Ophir, Havilah, and Yobab, all these were the sons of Yoktan. And their dwelling place was from Mesha as you go towards Shephar, the mountain of the east. These were the sons of Shem according to their families, according to their languages, and in their lands according to their nations. So may mga imbento na rin silang mga salita. Kaya nga meron silang according to their languages. These were the families of the sons of Noah according to their generations in their nations, and from these the nations were divided on the earth after the flood. So yung mga nation, kung anong nation tayo meron ngayon, galing tayo kay Ham, Shem, and Japheth, nagaling kay Noah. So that's Genesis chapter 10. Dito tayo sa Genesis chapter 11. Now the whole earth had one language and one speech or lip. Isa lang ang salita nila. Although may mga words sila na may on just a particular family, no? Pero nagkakaintindihan sila.
Pero may mga salita sila na sila lang nakakaintindihan. Pero mostly, iisa lang ang salita nila na nagkakaintindihan sila. So now the whole world or whole earth had one language and one speech. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And then they said to one another, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." Or burn them thoroughly. So, gumagawa na sila ng bricks nung time na yon. Masabi, hindi, ngayon na na-invento yung mga bricks, kaya magaganda ang mga... Noon pa mas maganda yung gawa nila noon. Tingnan mo, ilang thousands of years nang nakalipas, meron pa rin mga nakikita ang mga tao na mga galing sa lumang panahon, ancient civilization, na mga baked bricks. Ngayon, 100 lang sa kalye ng mga truck, sira agad yung kalsada. Kasi nga, hindi maganda yung pagkakagawa. Noon, mas maganda ang pagkakagawa. Di ba, pag nalindol, sira agad yung mga bahay. Noon, maganda yung gawa nila. Ha? They had brick for stone and they had asphalt for mortar. Meron silang asfalto, parang mortar. Mas maganda kaysa sa mga contractor ngayon ng kanilang Verse 4, and they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth." Magsama-sama tayo, huwag na tayo maghiwa-hiwalay. Para maging tayo, superpower tayo. Gumawa tayo ng isang malaking city, hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Tapos yung tower na yun, sobrang taas yun, ha? Para magkakasama tayo, magiging powerful tayo. Para hindi tayo magkahiwalay-hiwalay. Ngayon, baka itanong nyo, bakit ngayon may mga skyscraper? Bakit may mga matataas na building? Ngayon kung noon, sinira ni Almighty Father, ayaw ni Almighty Father, bakit ngayon pwede? Noon kasi, ng time na to, ano ang kanilang hearts? Nasa hearts nila. Ang nasa heart nila, pride. Let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves. Gagawa tayo ng pangalan para sa sarili natin. Pride, no? Ayaw nila magkahiwa-hiwalay. Gusto nila na sila-sila lang. Hindi nila ina-acknowledge si Almighty Father. Hindi nila hinihingi ang advice ni Almighty Father. Ngayon, may mga tao na naman na gumagawa ng ganito. Meron silang mga agenda. Tingnan natin kung mangyayari yon. At hindi mangyayari yung sisirain ni Almighty Father yon. Verse 5, but the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. Tinignan ni Almighty Father ang ginagawa ng mga anak niya. And the Lord said, indeed, the people are one, and they all have one language. And this is what they begin to do. Now nothing that they propose to do will be withheld from them. Ito na yung kanilang ginagawa. May bago na naman silang pauso. Ito mga tao na to. May bago na namang naiisip na wickedness. Hindi na natapos ang wickedness ng mga tao. Ito na naman, makarya na naman sila. Kakatapos lang ng Great Flood, ito na naman sila, gumagawa na naman ng kasalanan. Pero syempre, hundreds of years na rin na nakalipas after the Great Flood, no? Pero kay Almighty Father kasi mabilis lang ang panahon. Verse 7, come, let us go down. Sabi ni Almighty Father, us. Third time or fourth time na natin nababasa, no? Let us create man in our image and likeness, no? Ano pa yung isa? Yung us, yung may isa pang us na binanggit si Almighty Father eh. Men will become like one of us. Men will become like us, sinabi ni Almighty Father pag makakain daw ng
fruit from the tree of life. Ito na naman, sabi ni Almighty Father, come let us go down. Ibig sabihin, madami. Si Almighty Father, and then the heavenly hosts. Yung mga angels, no? Sabi ni Almighty Father, come let us go down and there confuse their language that they may not understand one another's speech. Pag halu-haluin natin ang kanilang mga salita para hindi na sila magkaintindihan. Dahil napaka-prideful nila, ayaw nila maghiwalay. Sabi ko sa kanila, go forth and multiply, subdue the earth. Sakupin nyo ang buong mundo. Subdue it. Ayaw maghiwa-hiwalay. Gusto gumawa ng one world nation. Na powerful nation. Yun ang gusto nilang gawin. Hindi nila sinusunod ang utos ko. Ngayon, i-confuse natin ang kanilang language. That they may not understand one another's speech. Verse 8. So the Lord scattered them abroad from there over the face of the earth, and they ceased building the city. So nagkaiba-iba na nga ang kanilang mga salita. No? Hindi na nila natapos yung kanilang ginagawang city. Natiwangwang na. Halimbawa, naghahanap, where's the hammer? Naghahanap ng hammer. Kunyari magpapagpag, where's the hammer? Ha? Ano gang sinasabi ng hammer? Hindi na nakaintindi. Tapos sabi naman kunyari ng mga Bisaya or sa Cebuana, dili ko makasabot nimo. Ano, no? Tapos singit naman yung mga Spanish. Na no te entienden, no te entiendo. No habla de español. So, hindi na nagkaintindihan. Ano nangyayari sa mga kasama ko? Pero nagsisigawan sila. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Tapos yung mga magkakapareho nagkakaintindihan, sila ngayon nagsasama-sama. May nagkakaintindihan tayo. Oo nga, isa lang salita. Ba't yun hindi ko maintindihan yung salita ng mga yun, oh? Ayun, oh, andun sila, oh. sila magkakasama. Tayo, magsama na rin tayo. Kasi tayo lang naman na nagkakaintindihan, eh. O sige, sama na tayo. Sila. Wala, hindi natin naiintindihan yan. Hayaan mo sila. O di nagkahiwa-hiwalay na yung mga tao. Ba't naman yung mga matatangos ang ilong nagkasama-sama, di ba? Ba't ganun? It's unfair. Ba't yung mga mapuputi nagkasama-sama? Ba't yung mga blandang buhok nagkasama-sama tapos lahat ng mga nagsama-sama? Dapat, di ba, yung mga, naintindihan niyo ako? Ba't na gano'n? Nagkasama-sama? Dapat napasama na lang tayo, di ba, sa nagsama-sama, yung mga singkit, ay, ba't nagkasama-sama itong mga singkit? Tapos salita na, ganun, bakit sila nagkasama-sama? Tapos tayo namang mga dapat mga Pilipino. Dapat halo-halo, no? Pero nagkasama-sama yung magkakamukha. Ba't ganun? Samantalang language lang naman yung pinagsama. Or dahil sa lahi natin, kaya nagkagato na itsura natin. Nalulungkot din ako. Pero, tingin ni Almighty Father, maganda tayo sa paningin niya. Yun na lang isipin natin. Maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. At yun ang importante. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. So hindi na natapos yung city.
Asan na yung martilyo? Where's the hammer? Ano yung nagsasal yung martilyo? Eh, hammer yun. Hindi na sila ano, tapos sabi naman ng mga French, Domo le marteau. Ano daw? Domo le marteau? Ano yun? Hindi ko maintindihan yan. Bahala kayo dyan, So, nagsama-sama na yung magkakamukha at pareho ng dila. So, nagkahiwa-hiwalay na, no? Yung iba nagpunta na sa Europe. Iba nagpunta na sa Asia. Iba nagpunta na sa North Africa. Okay? Iba, sumakay na ng bangka, nagpunta na ng Australia. Yung napunta sa Australia, mga aborigines yon. Yung mga sa Australia, lahi yon ni Ham. Kasi originally, ang mga nakatira sa Australia, mga aborigines yon. Yung Australian kasi, yung mga white people sa Australia, ano sila? Prisoner sila ng mga British. Itinapon sila sa Australia, kaya nagkaroon ng tao sa Australia ng mga puti, ng mga British yon. Kaya pareho sila ng accent. Naintindihan na ninyo, baka magalit yung mga Australian. Kasi originally talaga, they were prisoners. They were criminals. No? Originally, yung lahi nila yung kanilang ninuno. Pero syempre, lahat tayo makasalanan. Kaya we don't need to judge or we don't have to judge people. Ha? Lahat tayo malay mo yung lahi mo. Nandun may ginawang karumal-dumal na wickedness, no? Lahat kasi tayo makasalanan. Kaya walang makakapagmalinis sa atin. Malinis ang lahi ko. Malinis ang lahi. Hindi kami ganyan. Hindi tayo makakapagmalaki sa ating tatay. Wala tayo mapagmamalaki sa kapwa-tao natin. Malinis kami, mayaman kami. Hindi. Pantay-pantay tayo. Ha? Verse 10 of Genesis chapter 11. This is the genealogy of Shem. Shem was 100 years old, and he begot Arphaxad 2 years after the flood. So after the flood pa nagkaroon anak si Shem. After he begot Arphaxad, Shem lived 500 years and begot sons and daughters. Arphaxad lived 35 years and begot Salah. After he begot Salah, Arphaxad lived 403 years and begot sons and daughters. Salah lived 30 years and begot Eber. So nagiging mababa na yung age kung kailan sila nagkakaanak. Before, kasi nagkakaanak sila 100 years bago sila magkaanak. Ngayon, ang nagkakaanak na sila kahit na 30 years old sila, nagkakaanak na sila, no? Yung mga lalaki. Salah lived 30 years and begot Eber. After he begot Eber, Salah lived 403 years and begot sons and daughters. Eber lived 34 years and begot Peleg. After he begot Peleg, Eber lived 430 years and begot sons and daughters. Peleg lived 30 years and begot Reu. After he begot Reu, Peleg lived 209 years and begot sons and daughters. Reu lived 32 years and begot Serug. After he begot Serug, Reu lived 207 years and begot sons and daughters. Papunta na to kay Abraham. Serug lived 30 years and begot Nahor. After he begot Nahor, Serug lived 200 years and begot sons and daughters. Nahor lived 29 years and begot Terah. After he begot Terah, Nahor lived 119 years and begot sons and daughters. Now Terah lived 70 years and begot Abram, Nahor, and Haran. So ito na ang father ni Abraham, no? Before he was Abram, and then the Almighty Father changed his name to Abraham, father of all nations, no? So ang tatay niya si Terah. Tatlo sila magkakapatid. Abram, Nahor, and Haran. This is the genealogy of Terah. Terah begot Abram, Nahor, and Haran. Haran begot Lot.
Kilala natin si Lot, di ba? Sa kanya galing yung Moabites and the Ammonites. Through his 2 daughters. Ngayon, itong si Tera, lolo, no? Lolo siya ng anak ni Abraham. Si Abraham, Nahor, and Haran. Haran begat Lot. Ngayon, Haran died before his father Terah in his native land in Ur of the Chaldeans. Alam natin yung Ur in the Chaldeans, di ba? Ito yung Babylon nung time ni Nebuchadnezzar. Ngayon, itong si Abram, Nahor, and Haran, namatay si Haran. Nauna pa siya sa tatay niya na si Terah. So, ang natira na lang, Abram, Nahor, and Lot. Then Abram and Nahor took wives. The name of Abram's wife was Sarai or Sarah, anybody Almighty Father. And the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. May Iscah pala dito, the father of Iscah. Ngayon, itong si Milcah, anak siya ni Nahor. Anak siya ni Haran. So, itong si Nahor, ang asawa niya ay ang kanyang niece. Pamangkin niya si Milcah. Dahil si Nahor, yung kapatid niya, si Haran. Si Haran namatay siya. Si Haran, may anak siya, babae, si Milcah. The daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. So, dalawang anak na babae ni Haran, si Milcah at si Iscah. But Sarah was barren and she had no children. Walang anak si Sarah. Ngayon, si Terah, humiwalay siya. Isinama niya si Abram at si Lot. So, naiwan na si Nahor at si Milcah. No, nagkahiwalay na sila. And Terah took his son Abram and his grandson Lot, na anak ni Haran, kapatid ni Milcah, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarah, his son Abram's wife. Si Abram, ang asawa niya, si Sarah, half-sister niya. Bakit? Bakit ganito ang mga asawa nila? Bakit pamangkin niya asawa niya? Wala pang law na binibigay si Almighty Father nung time na to. Kaya si Abraham, asawa pa niya, half-sister niya. Tapos ito ang asawa naman ng ni Nahor, si Milcah, pamangkin niya. Kasi wala pang law noon. Okay? Naintindihan natin? Kasi nung bata ako, ba't ganun nangyari? Kasi nga wala pang law. Okay? And Terah took his son Abram and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarah, his son Abram's wife, and they went out with them from Ur of the Chaldeans to the land of Canaan. And they came to Haran and dwelt there. Ang pangalan ng anak ni Terah, kapatid ni Abram, na namatay, was Haran. Ngayon, since nagpunta sila sa land of Canaan, doon sila tumira sa isang lugar, pinangalanan ngayon ni Terah, na tatay ni Abraham, yung lugar na kanilang titirahan, na Haran. Bakit pinangalan Haran? Kasi nga, in commemoration of his son na namatay. No? Mahal niya yung anak niya, syempre anak niya, mahal niya. Kaya yung land, pinangalan niya sa kanyang anak. Tawag niya sa land kung saan sila tumira. Doon tayo tumira sa Haran para hindi niya makalimutan yung kanyang anak in commemoration of his son. Okay? Si Haran, anak niya, si Milcah, na naging asawa ng kanyang tiyuhin. Ito si Haran, anak din niya si Lot. So the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. So usually, yung names ng mga places, galing din sa mga tao, ipinapangalan sa tao. Kanino nakuha ni Moses ito? Kwento to ni Almighty Father kay Moses. Walang itinago si Almighty Father kay Moses. Habang kinukwento ni Almighty Father kay Moses tong mga bagay na to, si Moses para siyang nanonood ng movie, and then
naiintindihan ng heart niya. Okay? Ganun si Almighty Father. Hindi ko ma-explain kung paano. Ganun nag-uusap sila 40 days and nights. 40 days and 40 days and 40 nights sa Mount Horeb or Mount Sinai, si Moses nung time na yun, ano? Kaya ganito ipinapakita ni Almighty Father kung paano niya create ang mundo at yung mga pangalan ng mga tao sa pamamagitan ng parang visualization. Ipinapakita niya kay Moses. Tapos, pero meron ding mga pangalang ibinibigay si Almighty Father. Parang ano, parang documentary, ganon, ang nakikita ni Moses. Okay? Genesis chapter 12. Now the Lord had said to Abram, get out of your country. Nakita ba ni Abraham si Almighty Father? Hindi. Nakita ba ni Noah si Almighty Father? Hindi. Pero nakikipag-usap si Almighty Father. Paano nakikipag-usap si Almighty Father? Through heart. Nakita niya heart ni Abraham. Nakita niya yung heart ni Noah. Get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Promise ni Almighty Father. Pag nagsalita si Almighty Father, He is powerful. Kaya nga, in you all the families of the earth shall be blessed. Bakit nasabi ni Almighty Father to, na in you all the families of the earth shall be blessed? Because of Jesus. Nabe-bless tayong lahat. Because of Jesus. Dahil galing kay Abraham yung lineage ni Jesus. Naintindihan natin na doon siya identified sa lineage ni Abraham. So Abram departed as the Lord had spoken to him. Hindi niya nakita si Almighty Father. The Almighty Father just spoke to him, to his heart. So that's faith. Okay? So sa atin, sa ngayon, nakikipag-usap sa atin ngayon si Almighty Father through our hearts. Ano ang sinasabi sa inyo ni Almighty Father? Makinig tayo sa sinasabi sa atin ni Almighty Father. Huwag tayong matigas ulo. Goodness and graciousness, kaya natin ma-distinguish kung ang tatay natin ang nag-uutos sa atin, ang kumakausap sa atin. Pagtungkol sa kayamanan, papayamanin kita, papalakihin ko ang mga ari-arian mo, ikaw ang magiging powerful sa land, ikaw ang magmamay-ari ng mga bagay ng mga kayamanan dito sa lupa. Hindi yon. Ha? Hindi yon. Iba magsalita si Almighty Father, malalaman ng heart mo kung si Almighty Father yung nagsasalita sa iyo. Kasi pag nakikipag-usap si Almighty Father, ang mararamdaman mo, it's peace and joy and love. There's no condemnation, there's no pain, there's no walang pangit na bagay na sinasabi si Almighty Father. Okay? Lahat ng goodness galing kay Almighty Father. So, it's faith. Ha? Mananampalataya dapat si Abraham. At sinunod niya si Almighty Father. Ikaw ba makakarinig ka ng boses? Uutusan ka, umalis ka sa country. Pupunta ka sa ibang lugar. I-bless kita, iingatan kita, maniwala ka sa akin. I-bless ko lahat yung magbe-bless sa'yo. Pag nakaranas ka ng peace, alam mo na may kumuusap sa'yo, may pumasok sa isip mo na ganun na bagay. It's from the Almighty Father.
na hindi ka maninira ng kapwa-tao mo. Kasi pag may mga times na sirain mo yung ganong tao, hindi yun kay Almighty Father. Halimbawa, ikaw, ang magiging presidente ng Pilipinas, sirain mo yung mga durugin mo, mga ganon. Hindi kay Almighty Father yon. Ang kay Almighty Father, ito, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Ipapakita ko sa iyo yung land. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. Magiging blessing ka sa mga tao. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And you, all the families of the earth, shall be blessed. Sinunod ni Abraham, kahit na wala siya nakikita na tao, just by listening to the Almighty Father, through his heart. Gaya ni Noah, wala namang nakita si Noah. Hindi naman niya nakita si Almighty Father, si Noah. Hindi. Pero nakinig siya. So tayo, as children of the Almighty Father, makikinig tayo. Bakit? Alam natin ang boses ng tatay natin. Because we are His children. Diba sabi nga ni Jesus, my sheep know my voice. Alam ng mga anak ni Almighty Father, yung boses niya, alam natin ang boses ng tatay natin. Pag nakikipag-usap siya sa atin, magkakaroon tayo ng peace. Enjoy. That's unexplainable. Sometimes magkakaroon tayo ng anxiousness, no? Pero pag maaalala natin yung sinasabi sa atin ng tatay natin, nagiging peaceful ang pakiramdam natin. Nagkakaroon tayo ng joy, nagkakaroon tayo ng hope, nagkakaroon tayo ng faith. At the Almighty Father makes sure that we will feel His love. Ganun ang ginagawa ni Almighty Father. So, anong ginawa ni Abraham? Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Umalis sila sa Haran. Then Abraham took Sarah his wife with Lot his brother, his son, dahil nga wala ng tatay si Lot. Inangkinan niya na para niya ng anak din si Lot dahil nga wala silang anak ni Sarah. And all their possessions that they had gathered. Wala na rin yung tatay niya. So parang inampon na niya si Lot. Bilang parang anak na rin niya kasi anak ng kapatid niya. And all the people whom they had acquired in Haran, and they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Hindi lang si Lot ang kasama ni Abraham at hindi lang si Sarah, kundi meron din silang mga taong mga kasama, mga assistant nila, tagapag-alaga ng mga animals. Meron silang mga taong nabayaran na gustong sumama sa kanila, no? May mga ganong klaseng tao dito ako, may blessing dito, sa kanya ako sasama, sa kanya ako gusto magtrabaho, sasama ako kung saan siya. Ganon itong mga tao na to, no? And the people whom they had acquired in Haran. And they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. So nung land of Canaan, may nakatira na doon. May nakatira na doon. Mga Canaanites. Abram passed through the land to the place of Shechem. Binanggit ang place of Shechem. Sino nagbanggit nito? Si Almighty Father. Bakit Shechem ang place? Ang pangalan na Shechem, ito yung dapat na magiging asawa ni Dinah, di ba? Na nasa book of Genesis chapter, ano ba yun? Dinah and Shechem. Genesis chapter 34. Tingnan mo, kahit nasa Genesis chapter 34, banggit na agad dito sa Genesis chapter 12 yung Shechem. Bakit? Kasi nga si Almighty Father, alam niya yung lugar or yung pangalan, Shechem yung pangalan ng name na yon. So, dito binanggit sa Genesis chapter 12. Bakit alam niya yung pangalan ng Shechem sa Genesis chapter 34? Kasi nga, alam na niya, si Almighty Father ito eh. Yun ang tawag ng mga tao doon sa lugar na yun, Shechem. Dahil nga, doon nga, yung lugar ni Shechem tsaka ni Dinah dapat. Okay? As far as the terebinth tree of Moreh and the Canaanites were then in the land.
nandun na yung mga Canaanites. May nakapwesto ng mga tao, tatanggalin ni Almighty Father. Then the Lord appeared to Abram and said, "To your descendants I will give this land." And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. Hindi natin alam kung paano nag-appear si Almighty Father kay Abraham. Ano ang una munang ginawa ni Abraham? Nag-appear ba muna si Almighty Father kay Abraham? Hindi. Ano ang una munang ginawa ni Abraham? Bago nag-appear si Almighty Father, inutusan muna ni Almighty Father, umalis ka sa country na yan, punta ka sa Canaan. So, nung ginawa ni Abraham yun, ano ang ginawa ni Almighty Father? Saka siya nagpakita kay Abraham. Gumawa muna ng hakbang si Abraham, sumunod muna siya bago nagpakita si Almighty Father. Hindi mo na nagpakita si Almighty Father. Susunod ba tong si Abraham sa boses ko? It's a test for Abraham, no? Susunod ba tong si Abraham sa boses ko? Magsasabihin ko lang sa kanya na punta siya sa lugar ng Canaan. Susunod kaya siya? Anong ginawa? Abraham had faith in the Almighty Father. Sumunod siya. And then, saka nagpakita si Almighty Father sa kanya. Ganon din ang ginawa ni di ba? Ni Moses. It's a burning bush. Pero hindi niya naman nagpakita si Almighty Father kay Moses. Saka na nagpakita si Almighty Father nung sumunod na si Moses. Ganon ang si Almighty Father. Susunod muna tayo sa sinasabi niya bago siya i-reveal niya ang sarili niya sa atin. Because we have to have faith in Him. Yun ang first step towards having faith in the Almighty Father. Gawin muna natin. Magtiwala tayo sa tatay natin kung anong sinasabi ng tatay at sundin natin. Saka ngayon, si Almighty Father, He will reveal Himself to us. Dahil napatunayan ni Almighty Father that we believe Him. Naintindihan natin. Naintindihan mo, Iska? Oo, naintindihan ko. And he moved from there to the mountain east of Bethel, no? Bethel na to, ha? And he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. So Abram journeyed, going on still toward the south or Negev. So tayo, as children of the Almighty Father, susundin muna natin ang boses ng tatay natin. O wag ka munang gagalaw, stay put ka lang dyan. Or sige, galaw ka na. And then, sa oras na yun, gagalaw na si Almighty Father. Makikita niya na faithful tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya. Makikita ni Almighty Father yan. So magtiwala tayo sa tatay natin. Example, sa buhay natin yan. No? Halimbawa, baka hindi ako makapasa sa test, meron akong exam. Sige, mag-aral ka muna ngayon, mag-aral ka, tutulungan kita, sasabihin ng Almighty Father, tutulungan kita, mag-aral ka, sige. And then, pag nag-test ka na, o nakapasa ka, diba? O sinong tumulong sa'yo? Si Almighty Father. Gawin mo muna yung pinapagawa ni Almighty Father sa'yo. And from there, mas dadagdag ng dadagdag yung blessings ni Almighty Father. Una, small lang eh. Una lang nasabi ni Almighty Father kay Abraham, lakad ka lang, punta ka lang dun sa lugar na yon. Yun lang eh, sinunod na ni Abraham. Ngayon, ito naman si Noah. O gawa ka ng ark. It doesn't make any sense, di ba? O gawa ka ng ark. Ano lang ginawa ni Moses, ni Noah? Sunod lang siya, sunod lang. Sunod lang tayo sa tatay natin. Alam ni Almighty Father ang ginagawa niya because He's powerful. He created this world out of nothing. At ginawa niya yun, it's for us. And up to now, our Father is faithful. Nakabantay si Almighty Father sa atin. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Be strong in the Lord. Thank you, and God loves us all so much.